is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ I stand. Magandang umaga po sa atin muli. Ito na naman po ang ating morning devotion ng St. Paul United Methodist Church at aking pong inaanyayahan kayo tuwing umaga ng alas 6 ay maririnig natin po ang mga iba't ibang mga leader na nagbibigay ng ating daily devotion. Kung kaya sa umagang ito mga kapatid, ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Lumang Tipan na kung saan sa sulat ni Exodus chapter 34 verse 29 at ganito ang sinasabi. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moses, nadala ang 2 tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, nagningning at nagniningning ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Ngunit tinawag sila ni Moses. Lumapit naman si Aaron at mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moses ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinibigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moses ang kanyang mukha. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang inuutos ni Yahweh. At makikita na naman nila
na nagniningning ang kanyang mukha, kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh. Mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon sa basihan ng ating debosyon sa umagang ito, na kung saan matatagpuan natin dito yung pag-akyat ni Moses sa bundok ng Sinai. Alam natin na sa pag-akyat ng ating ni Moses ay dahil doon sa kanyang paghingi ng kapatawaran ng mga Israelita. Dahil alam natin na mga Israelita ay gumawa sila ng isang imahen ng guya na siyang nagdulot ng galit ng Diyos sa kanila. Kaya sa bundok Sinai na yun, ang Diyos ay nagbigay ng bagong tinatawag na 2 tapyas ng bato kay Moses na kung saan doon nakasulat ang mga utos. Ang utos na ito, ang mga batas ng Diyos na naglalaman ng mga pamamaraan at ng paglilingkod sa Diyos at maging sa pagtrato natin sa ating kapwa. Kung titingnan natin doon sa sitwasyon o konteksto ng ating binasa, makikita rin natin doon yung pagbabago ng mukha ni Moses. At mula sa pag-akyat at pagbaba niya sa bundok, nag-iiba, kakaibang mukha ang nakikita ng mga Israelita sa mukha ni Moses. Na ito yung nagliliwanag, nagpapakita ng kanyang pagkakaroon ng komunikasyon sa ating Diyos. So sa palagay, naglalagay ng tabing si Moses tuwing haharap sa mga Israelita o sa mga tao upang sa ganun ay hindi na sila matakot at nasisilaw sa kaningningan na nakikita ng mga tao sa kanya. So yun po yung background ng lesson na ito. At kung titignan natin, ano nga ba naman ang aral sa ating mga buhay? Una mga kapatid, ay yung aral na magkaroon tayo ng komunikasyon sa Diyos. Napaka-importante na magkaroon ng komunikasyon sa Diyos upang yung pagbabago o nagbabago sa ating mga buhay, nagbibigay sa atin ng kakaibang kaluwalhatian kapag may komunikasyon tayo sa ating Panginoon. Isang napakahalaga po yun mga kapatid. Kaya nga noong nakipag-communicate si Moses kay Yahweh, humingi siya ng tawad para sa mga Israelita na gumawa ng isang imahen ng guya, na isang kinagalit ng ating Panginoon, ayaw ng Diyos. At kapag tayo ay nakakagawa rin ng kasalanan sa ating Panginoon, importante na magkaroon tayo ng komunikasyon sa Diyos. Na ang komunikasyon na yon ay nagbabago sa ating buhay, nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating mga buhay. Pangalawa na makita natin na lesson, mga kapatid, sa ating tekstong ito, ay yung pagkakaroon ng pagpapakumbaba. Si Moses ay naglagay ng tinatawag na tabing sa kanyang mukha upang hindi matakot tuwing nagniningning. No? Hindi matakot ang mga taga-Israelita na tuwing nagpapakita siya, nagniningning ang kanyang mukha. At yun ay simbolo ng kanyang pagiging mapagpakumbaba. Mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay dapat makita ng kaningningan sa ating mga mukha. Kaya tuwing bababa si Moses from Mount Sinai, nakikihalubilo at sinasabi ang utos ng Diyos sa mga Israelita, ang kapakumbabaan ni Moses ang naihahayag at ipinaparating niya ang utos ng Diyos na siyang pinakamahalaga
para sa kanilang mga buhay at para sa ating mga buhay na dapat din nating sundin at magkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Kung kaya't mga kapatid, ang pagkakaroon ng magandang komunikasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Ang magandang komunikasyon sa ating Panginoon ay sa pamamagitan ng walang hanggang panalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan at malalaman natin kung ano yung ating mga kakulangan. At hindi lamang po yun ang dapat nating gawin, sinabi ko kanina, yung magkaroon ng kapakumbabaan sa harap ng Diyos at sa harap ng kapwa. Yung kapakumbabaan na maranasan at maramdaman ng mga tao nung pagniningning ng ating mga mukha sa ating pananalita, sa pagsasambit ng mga kautusan ng ating Panginoon, sa mga utos ng Diyos na dapat nating sundin. Ang mga utos ng Diyos na ito ay upang magkaroon tayo palagi ng mabuting relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, yung tinatawag na si Moses na naglagay ng isang tabing sa kanyang mukha upang hindi matakot ang mga Israelita o mga taong nakahalubilo niya, ang siyang nagiging o pagiging mapagpakumbabang mukha sa mga tao. At ang mga utos ng Diyos na napakahalaga na siyang sinasambit sa kanila ang kanilang sinunod. Mahalaga sa ating mga buhay ang mga bagay na iyon, mga kapatid. Kaya nandun man yung takot nung bumaba si Moses mula sa bundok ng pagkakaroon ng kakaibang mukha na ihayag ang kaluwalhatian, mga kapatid, dapat din yon ang mahayag sa ating mga buhay. Tuwing haharap tayo sa tao at sinasabi ang utos at ang napag-aralan natin sa banal na kasulatan, nagniningning ang kabutihan sa ating mga mukha at huwag matakot ang mga tao na ating pinagsisharean ng kanyang mabuting salita. Kaya mga kapatid, napakabuti ang inuutos ni Yahweh na makita naman muli sa ating mga buhay ang ningning ng kabutihan ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagkakaloob niya ng kanyang mga utos, at ang mga utos na ito ay dapat isapamuhay ng bawat isa sa atin. Muli, salamat po sapagkat sa umagang ito, naway magningning ang buhay natin na ang kautusan ng Diyos ang siyang maghahari sa ating mga buhay at siya rin naman nating maibabahagi sa ating kapwa. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Diyos, sa isang napakabiyayang umagang ipinagkaloob mo sa amin. Ang kaningningan ng mukha ni Moses nang dinala niya ang kautusan o ang utos ng aming Panginoon, ang siyang nakita at nahayag. Gayon din nawa, Panginoon, sa aming mga mukha. Magningning ka rin, Panginoon, at maranasan at maramdaman ng sino mang mga tao ang nakakahalubilo namin. Nangungusap, O Diyos, ang buhay namin para sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, at aking ding idinadalangin ang bawat mga kapatiran sa kanilang pagpasok sa kanilang mga trabaho, ano man ang kakaharapin nila na gawain sa buong maghapong ito, Panginoon. Igawad mo nawa ang iyong mapagpalang patnubay sa kanilang mga buhay. Ilayo mo sa kapamakan, pagaling mo sa kanilang mga karamdaman, at higit sa lahat, pagpapala mula kay Kristo ang kanilang tatanggapin. Kung sila man, Panginoon, ay nagdiriwang ng kanilang mga karawan, mga espesyal sa kanilang mga buhay, pagpalain mo rin po ang iyong mga anak na ito. Salamat, O Diyos, at ginamit mo muli ang umagang ito, ang daily devotion, upang maiabot namin ang mabuting balita. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. God bless po sa ating lahat.